You say, you say, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. Brand new eyes, brand new hands. You have wiped away my past. A brand new day, a brand new life. You have pulled me from the lies. You say, you say, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. Oh, who you are. I'm no longer what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive. I'm no longer what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. Magandang araw po muli sa ating lahat. Papasalamat po sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo muli ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang mga salita. So, mag-start po ulit tayo sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan at kahabagan mo sa aming buhay. Salamat po sa araw na ito. Samahan mo po kami
sa pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Maitaas ka at maparangala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, sa umaga pong ito, ating pong pag-aaralan naman ay yung about sa Leviticus 22 verse 1 to 33. So, base po dito, kung ating babasahin, yung Leviticus 22 verse 1 to 33, ito po yung time na ang mga Israelita ay papunta na ng Kanaan. So, kinuha na, yun yung time na kinuha na yung inalis sila ng Lord sa kahirapan at dadalhin sa Kanaan. And kung ating babasahin yung Leviticus 22 po, meron tayo ditong makikita na tatlong lesson galing sa teksto. Number 1 po ay yung holiness. Pangalawa ay yung sacrifice. At pangatlo, pagiging being thankful sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. So, ang teksto nga po ng Leviticus 22 ay ang pinamagatang paggalang sa mga bagay na inihandog. So, una po sa lesson ay yung holiness. Sabi po dito, everything that comes near God must be clean. So, ano pong ibig sabihin nito? So, ni-require kasi ng Lord na lahat ng itinalaga sa Kanya kailangang maging malinis. Kumbaga, nagbigay ang Lord ng requirement kina Aaron. Kaya sabi dun sa verse 2 to 3 ng Leviticus 22, tatakwil ni Yahweh ang sino mang sa kanyang lahi. So sa lahi po ni Aaron ay lalapit na marumi. Ako si Yahweh. So, yun nga, lahat daw ng lalapit sa Panginoon kailangan maging malinis. Kaya, di ba, kung mapapansin nyo, tuwing lumalapit tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin, nagpapalinis tayo sa Panginoon. So, kaya yun, gano'n na lamang ang biyaya at habag sa atin ng Lord. Amen? So, number 2 po is yung sacrifice. Sabi diyan, sacrifice must be without blemish or perfect. So, ito po yung mga alay na walang kapintasan. So, di ba, pag sinabing walang kapintasan, yung mga alay noong unang panahon, ito yung mga walang pilay, walang anumang kapansanan, as in perfect po. Malusog na mga hayop para ialay sa Panginoon. So, sa ating kapanahunan, anong lesson ito? So, wag tayo mag-alay sa Lord ng mga bagay na kulang, mga di kompleto, mga bagay na hindi the best. Kailangan nating piliin. Kailangan nating makipang ibigay sa Lord yung pinaka-the best galing sa atin. Lalo na yung ating buhay, ating mga talento na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Then meron po tayong key takeaways sa talatang ito. Number 1 po is yung how important are the things that being offered to God. So gaano nga ba ito ka-importante? So, importante po ito kasi para hindi malapastangan ang ngalan ni Yahweh. Bagkus dakilain natin ang Panginoon. Ayon po sa verse 32. So, bakit daw importante? Para hindi malapastangan para hindi malapastangan ang ngalan ng Panginoon. So, kung nag-o-offer tayo sa Panginoon ng mga bagay na hindi the best, so, maaaring nilalapastangan natin ngalan ng Panginoon. Number 2 po,
What are the acceptable sacrifices to God? So nabanggit ko nga po kanina, mga alay na walang kapintasan, pilay man o walang kapansanan. So, sa ating panahon, mag-alay tayo ng the best sa Panginoon. God expects more than our leftovers. So, wag po yung tira-tira. Ayaw ng Lord na tira-tira yung binibigay natin sa Kanya. Tira-tirang time, tira-tirang buhay, pagkakataon, talento. Kaya pa dyan, do we give God the best time, the best attention, and the best service? So, kailangan po natin pagsumikapang maibigay sa Panginoon yung the best na time natin. So, lahat po tayo, kahit ako, tulungan tayo ng Panginoon na maibigay yung the best na oras natin sa Panginoon. Yung attention na para sa Panginoon. At yung the best na service na kaya nating ibigay para sa kaharian ng Panginoon. And lastly po, God deserves the best from us. And His kingdom is the best place to expend the balance of our resources. So, ialin natin sa Panginoon yung pinaka-the best. Lalo sa Kanyang kaharian. Lastly po, let's give God the best of us. Ialin natin ating buhay sa Panginoon. Ang buong buo. Para sa Kanyang kapurihan. So, yun lamang po at maraming salamat po sa pakikinig ng bawat isa. Tayo po yung magwakas sa isang panalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa hapong ito, sa umagang ito, Panginoon, na binigay mo sa amin. Salamat po. Tulungan mo kami na laging maibigay yung the best na pagpupuri namin sa iyo, the best na time, the best na servisyo namin sa iyo, Panginoon. The best service namin sa iyo, Panginoon. Paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami. Samahan mo nga po kami, gabayan, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay. Patuloy ka namin maparangalan, madakila sa araw-araw, O Diyos. Pinupuri ka namin, tinadakila, sinasamba, pinapasalamatan. Ito po aming samat panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Yan lamang po at maraming salamat po muli sa pakikinig ng bawat isa. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.